Okay, so this gonna be the last day na magle-lesson ako ng Eclipse. So sa mga susunod na linggo, Android Studio na tayo, no? Pero hindi ko rin naman masyadong kasi nga most of the functions naman ay turo ko na sa Eclipse eh. Okay, so yung Android Studio is mga additional function na wala lang sa Eclipse. Okay? So like nung constraint layout and so. Okay, so yung lesson natin ngayon is databasing. Okay, paano ba mag-create ng database dito sa Eclipse? Okay? So hindi ko na tatapusin yung creation niya. Papakita lang kung paano simulan. Then ibibigay ko sa inyo yung code or source code na tapos na siya. Okay? Kasi syempre, kapag binigay ko ng buong buo, no? Kung ang dami niyan eh, oh. So, kaabutin ako ng 5 oras. Actually, nung tinuro ko to nung dati, face-to-face class pa, inabot ako ng mahigit 4 na oras na tuloy-tuloy discussion kasi syempre part by part i-explain ko pa. So, sa ngayon, ito na yung dati kong gawa. Explain ko na lang siya. Pero syempre, papakita ko muna paano yan simulan. Okay? So, ito yung custom list view natin. Kita ba to, class? Opo. Okay. So, ito yung custom list view natin. Ang gagawin ko na lang, dito na lang ako mag-add ng class. Okay. So, sa custom list view natin, we create new class inside this class. Okay. Diba? So, gumawa tayo ng class na custom adapter. Okay. Sa ngayon, gagawa ako ng bagong class. So, new class. Okay. So, yung pangalan niya, ito na lang din gagamitin ko. Pwede mong baguhin yung pangalan. SQLite database lang yung ginamit ko para syempre, kung ano yung ibinigay kong source code sa inyo, yun din yung makikita ninyo dito sa sample natin. Okay? Ayan. So, SQLite database. Yung pangalan ng class na itong database natin. Okay? So, ngayon, i-extends natin siya. Extends SQLite open helper. Okay? So, may suggestion naman yan dyan. Then kapag sinunod mo yung suggestion, automatic niyang i-import yung Android database SQLite Open Helper. Okay. Tapos, may kailangan kang gawin dito, no? Add constructor. Add daw tayo. Yan. Okay. So, itong mga to, pampahaba lang yan, delete mo na yan. Okay. So, 3 lang. Isa lang yung kailangan natin dito muna. Okay. So, ito, may gagawin tayo rito. Okay. Then, add an implement method. Yan. So, mag-create siya ng onCreate tsaka onUpgrade. Okay. So, based dito sa natin, ito yung database name. Okay. Tapos, ito null. Then, ito version 1. Null. Okay. So, yung database name natin, dito sa sample natin, gagayahin ko na lang din, naka public static final. Meaning, yung database name na variable, ginawa ko siyang constant. Hindi mo pwedeng baguhin yung value dahil naka-final na yan. Okay? So, ang pangalan ng database natin is records.db. Ngayon, kung gusto mong baguhin, okay lang. Okay? So, itong mga to, itong mga declaration, siguro, copyhin ko na yan. Kasi gagamitin din naman yan. Okay? Kahit ito lang muna siguro. Yan. Ito lang muna. Explain ko naman mamaya yan isa-isa. Okay? So, sabi ko nga, ito yung database name. Pwede mong erekta to dito. Okay? Pwedeng nandito yan. Wala nang error. Okay? Pwede. Ang problema mo lang, tanggalin natin tong import. Warning eh. Text view. Okay, so wala sa ano. So, ang problema mo lang dito, paano kung nagkamali ka ng type? Records DB, records lang pala yun. Nailagay mo. Okay? So, magbabago ngayon yung composition. So, that's why gumamit ako ng ganito. Invariable.
Para kung sakali, nangyari. Copy, paste natin. Yawa. Na-copy yung database name. Okay? So, dito, hindi ka magkakamali ng calling. Ang maganda pa nun, kung kailangan natin baguhin yung value niya, lahat nung tumawag o lahat ng magbabago na yung value. Kumbaga, naka-prepared na siya rito. Ito yung database name, itong profile, ito yung table name. Profile na lang yung nilagay ko, hindi na ako naglagay ng TBL profile or so. Okay? So, profile ID, profile F name, which is F name yung value niya. Profile M name din yung value niya, and profile L name lang yung value niya. So, lahat sila ay naka-public variable, pero naka-final. Sabihin ng final, sila ay constant. No? Constant variable na sila. Global constant variable sa loob ng SQLite database. Hindi mo na pwedeng baguhin yung value nito. Okay? Ayan. Tapos, itong database natin, yung na-create kanina, pwede lang natin to gawing connection. Ayan. Con na lang yan. Ito, con din yan. Okay? So, ito, ang ginagawa ko rito, ito yung version old version. And then, new version. Okay. So, dito sa part na to, kahit di mo baguhin, okay lang. Binago ko lang para magandang tignan at para mas madali ninyong maintindihan. Okay? Ayan. So, ito yung on create, then ito yung on upgrade. Preparation pa lang to ng database, no? Wala pa tayong ginagawa dun sa mismong insert or so. Preparation pa lang. So, ang question ko lang muna ngayon, nakapag SQL na ba kayo? Familiar na ba kayo sa SQL? Familiar ba sila? Nakapag database management na ba kayo? O may subject na kayong database management? Opo, sir. Yan. So, yung SQL na alam natin doon, ganoon din naman dito yon. Kasi nga SQL din naman yung ginagamit natin. Pero kasi dito may mga shortcut way na mas madali kumpara doon sa traditional na SQL. Okay? So, eto na yung on create then on upgrade. Okay? So, dito, eto na yung nandito. Okay? So, context, database name, null version 1. I-create niya yung database dito sa constructor niya. Then, itong on create, nakalagay lang is con.execSQL. Yung con, yun yung nandito sa taas. Yung binago ko kanina. ARG0 yun ARG0. Ginawa kong con. Kasi para sa connection. Okay? So, execute execSQL or execute SQL. So, nakalagay dito, create table, profile, column, parenthesis, yung column na una, naka-integer primary key auto increment. Okay? Tapos, profile F name text, profile M name text na lang, lahat yan naka-text na lang. Okay? So, dito, nagke-create ng data, ng table sa on create. Okay? Sa on upgrade, ang gagawin niya, kapag yung table natin existing, ida-drop niya. Yan. Drop table if exists. Okay? Lahat ng table dito sa database natin. Okay? So, lahat ng table na meron dito sa database natin, kapag meron, i-delete niya yon. Okay? Tapos, tatawagin niya yung on create. Siyempre, kunyari kasi, sa unang gawa mo, sa database mo, isang table lang. Susunod mo is dalawang table na. So, dahil meron nang naka-install, kunyari, na-run mo na-install na, hindi na siya papasok sa on-create. Diretso siya rito sa on-upgrade. Okay? So, ang gagawin niya, kapag may binago ka sa data table mo, buburahin niya muna yung table. Tsaka niya, i-create ulit. Okay? Yan lang yun, yung sa umpisa.
no, sa creation ng database at creation ng table. May tanong tayo? You have question? Wala? Wala po, sir. Okay. Wala po, sir. Sige. So ito lang muna yan. On create lang tsaka on upgrade. Ngayon, yung unang nakalagay dito is add record. Okay? So sa add record natin na isang boolean method. Boolean function. Okay? Na nagre-return ng true or false. So sa add record natin, meron tatlong parameter. Tatlong input na kailangan. First name, middle name, and last name. Okay? Tapos, magdi-declare ng variable android.database SQLite is database con. Con pa rin yung pangalan niya. Okay? Then, this.getWritable database. Okay? So, ginawa natin siya ng instance na siya ay magiging getWritable database. Okay? Tapos, itong values, which is naka-declare sa taas na content value, actually, value pairing lang yan. Para ka lang naka-array, associative array. Ito yung index, ito yung value. Ito yung index, ito yung value. Yung index na profile fname, yun yung column name. Okay? So, ganun lang yung gagawin niya. Sunod-sunod lang yan, no? Ito yung index, ito yung value, ito yung index, ito yung value, ito yung index, ito yung value. So far, tatlo lang yung data na sinisave natin sa table natin. Dahil tatlo lang din naman yung column natin. Okay? Tapos, ito na yung insert. Ito yung insert record. Con.insert, table name, null muna to. Then, values, yung content natin, content values natin. Then, magi-insert na yan. Di ba? Ang bilis ng insert. Kumpara sa normal SQL na insert into table name, column name, column name, column name, values, tapos lagay ng value. Okay, dito, yung insert natin, mabilis lang. I-prepare mo lang siya rito sa using content values. Ito yung shortcut. Ito yung tinatawag nila na NoSQL. Hindi ka mag-SQL. Pero yun nga, ang gumagawa kasi ng SQL si mismong Java na. Itong library ni Android SQLite database, siya nang bahala doon sa insert. Okay? Ayan. Ganun lang sa add record. Ngayon yung add record, syempre, tinawag yan dito sa main activity. Okay? So sa add record, no, ito yan, no, public void view, ibig sabihin nasa on click siya ng button. Okay? So kinuha niya yung fname, get text, ginawang string, shinur na string yung input, ginet text din yung mname, get text din yung lname. Okay? So ito, validation lang. Kapag walang laman, sasabihin natin, enter your first name. Tapos, request focus. Doon siya magpo-focus. Nga pala, nakalimutan ko i-run yung Nox. Okay? So, para makita ninyo kung paano nag-work to. Yan. So, mname equals to empty. Kapag wala na namang laman, sabihin natin na enter your middle name. Then, mname request focus ulit. Siyempre. Then, lname kapag wala. Then, kapag lahat ng data fields may laman, doon siya magpo-proceed sa insert. Okay? So, tinawag natin yung con. Yung con, naka-declare yan sa taas. Okay? SQLite database con. Then, con is equals to new SQLite database this. Okay? So, tinawag natin yung con. Con.add record. Then, fname, mname, name. And so, ito yung parameter, no? Ito yung sinasabi natin kanina. Parameter o argument dun sa sinet natin na function kanina sa SQLite database. Okay? Ayan. So, ito mismo yun. First name, middle name, last name. Pag kinlik mo siya, enter your first name pag walang laman. Okay? Sa last name, request focus para matumutok siya ron sa text box. Kapag ka-save mo, ayan, record save. Ito toast niya kung ano yung, ayan, to-toast niya na record save. Pag nag-true, ayan, naka-if yan, di ba? Con records. Si add records ay isang boolean.
Yan, Boolean method na nagre-return ng true value. Ngayon, kapag nag-error yung insert mo, meaning may mali ka, so ang i-return niyang value ay false. So pag false, ito-toast niya kung ano yung error. No? Saving information failed. So magbabasa ka na ngayon sa logs. Okay, kapag nagkaroon ng problema. Pero sa ngayon, kung wala namang problema, ito-toast niya lang na record save. Okay? Ganun lang din yun. Ganun lang yun, no? Ganun lang yung pagsisave niya. Ang mahaba lang yung preparation. Okay? Yung preparation ng database, preparation ng table, syempre. Okay? Dahil nga wala tayong database manager dito, hindi natin makikita kung ano na nangyari dun sa database natin. Pero sabi ko nga, kompleto na to eh. Kasi may view records na. So nakikita na natin kung ano yung mga nakasave. Pwede na rin natin i-update. Okay? Pwede na natin i-delete. Update natin, magbabago yan. Okay? Ito ay isang list view lang. Yan. So clear record, pag nag-clear ka, pagka view mo ng record, wala na laman. Clear na tayo eh. Okay? So ito na mismo yung pinaka sample nung add, edit, delete. Okay? So far, common code lang naman din to. No? Pero ito yung normal SQL. Pwede ka mag-SQL mismo. Okay? So dito, naglagay ako ng condition na where. Where condition. Kasi kapag nag-update tayo, tapos di ka naglagay ng condition, lahat yan ma-update. Okay? So ganun lang yan. So etong mismong project na to, ibibigay ko to sa inyo ngayon. Practicein ninyo. Okay? Try ninyong i-edit, try ninyong gawa ng ano. Okay? Pero ang sinasabi ko sa inyo, ang kulang dito validation. Ang kulang dito validation kasi kapag nag-save tayo ng AAAA, save ka ulit ng AAAA, magsisave. Okay? Ang kulang kasi dito, sabi ko nga, validation. Na kapag existing yung record, dapat di magsisave. So far, hindi ko siya nilagyan. Okay? Kasi yun yung gusto kong ipagawa sa inyo ngayon. Okay? Try ninyong gawa ng, i-edit tong code natin, itong code na ibibigay ko sa inyo, lagyan ninyo ng validation. Copy? Copy tayo? So, ito yung add record, oh. So, bago ka mag-add record, pwede ka muna mag-select. Yan. Yan. Select mo yung first name, middle name, last name. Pag existing, sabihin mo sa kanya meron. Yan. So, discarding nyo ngayon, no? So, dati, pinapagawa ko kayo is, kayo yung mag-generate ng code. Ngayon, gawa na yung code, aayusin nyo na lang. No? Ilalagyan lang ng, wala namang bug dito eh, kasi gumagana naman to lahat eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pag lumabas kayo sa industry, mostly hindi naman ikaw yung gagawa ng program. Gawa na yung program pero merong kulang, aayusin mo. O gagawan mo siya ng features na ganun. Okay? So, itong mismong buong project na to, ibibigay ko sa inyo. Okay? So, kung gusto ninyo, kunyari, i-import, pwede kayo mag-import to. May import naman dito. Kunyari, inigay ko yung i-download nyo yung tapos import. Tapos, i-locate mo lang kung saan yun. Android existing project. Yan. Tapos next mo, hanapin mo yung browse mo siya. Okay. Kung saan mo makikita. Okay. Ganun lang yan sa import. Tapos papasok na siya rito. Ayan. Okay. So, ano yun? I-chat Okay, copy daw. Ayan. So, ito, ano nyo na lang to, no? Ito yung get all data, array list. Siguro naman, na-encounter na kayo ng array. Listahan lang yan, no? So, ito, while, naka-loop lang yan. No? Is after last. Last na ba? Is equals to false. So, kapag hindi pa last, false yung sagot. So, false yung sagot, false to equals to false. Ibig sabihin, yung condition ay true. Okay? So, yun lang dito, no? Tapos kukuha siya ng record. Ito yung pagkuha ng record rs.getColumnIndex. So, itong rs, ito yung parang record set sa database, no? Kaya rs yung pangalan niyan, record set.
So, naka-declare din yan dito sa taas. Cursor ang pangalan niya ng record set sa database ng SQLite. Okay? So, yan. So, you can select asterisk from. Ito yung paglo-load ng data yan. Get all data. Okay? So far, dito sa source code na bibigay ko sa inyo, hindi naman siguro kayo mahihirapan magbasa. Why? Dahil maayos ang variable naming ko rito. Hindi siya tinipid. Profile F name, profile L name, records, records ID. So dun pa lang sa name na yan, malalaman mo na kung ano yung lalamanin yan, di ba? Pati sa function, add record, update record, get data, clear record, update, delete record. Itong get data, dito siya. Kunyari, view records natin, kinlik mo siya, i-get niya yung data para i-load niya rito sa tatlong text box. Yan. Yun yung get data. Ay, delete record o delete information, yan lang din. Di-delete lang. Okay, so yung delete record is merong certain ID na i-delete na lang. Okay? Sa clear record naman, lahat yun di-delete niya. Okay. So kompleto to. CRUD kung tatawagin. CRUD, create, read, update, and delete. Create record, read record, update record, and delete record. Okay? So kompleto tong project na to. Ang kulang lang dito is validation. Okay? Ayan. So, kayo nang gumawa ng validation. So, kapag nagawa ninyo yon, maganda. Kasi, ibig sabihin, nakakaintindi kayo ng source code o gawa ng iba. Tapos, mostly, alam nyo na rin kung paano gawin to. Okay? So, ito ay hindi mini-memorize. Sa dami nito, kung i-memorize nyo ba to? Hindi nyo to kayang i-memorize. Kahit ako, hindi ko to kayang i-program ng walang tinginan, walang kopyahan. Okay? Kailangan ko rin ng guide, syempre. Okay? Kung paano to gawin. Pero yun nga, ang mahalaga kasi alam mo kung paano siya gumagana. Okay? Ayan. So, this gonna be incorporated dun sa case study ninyo. Dapat. Kasi dapat merong database. Okay? So, I hope yung proposal nila, makapag-submit na sila within the day. Nakalimutan ko mag-open last time. Okay? So, mag-submit sila within the day and i-check ko siya within the day then para maayos na yung case study nila. Pwede nyo nang simulan. Okay? Are we good? Raise hands ka ng okay na sila?